nagladlad si Pinky. No, sige, pasok. Ito lang, pasok na, walang probative value kasi hindi naman under oath eh. So ano yung mga, kung walang probative value, ano siya? Ano yung... Wala, narration. Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Alam mo, eto yung state, mamaya hihimay-himayin po natin yung video ni Saldico, napaka-importante niyan. Pero bago yon, pag-usapan muna natin yung mga abogado ni Bongbong Marcos, ha? O, ito, hirap na hirap. Abogado number 1. Hoy. Di umano. No, si Pinky Lacson. Grabe, no? Alam nyo yung statement ni Saldico na yon. Lumabas ang totoong yung mga nakatago na hindi naglaladlad. O ngayon, labas ang mga abogado ni Bongbong Marcos, labas ang mga tagapagtanggol ni Marcos, pati simbahan, pati yung kaaway ni Bongbong Marcos, pati mga NPA, nagsilabasan. Alam natin ngayon, di ba? At least ngayon malinaw. Kasi before, dalawa yung names that cannot be mentioned. Si Tambi at si Bongbong. Na-mention na si Tambi. Si Bongbong wala pang nagtuturo, wala pang nagdidirect. Ngayon, na-mention. O di biglang lumabas, pati si Chanko, nag-abogado kay Bongbong Marcos. O di ba? Makikita natin ngayon kung sino talaga yung habol ay matukoy yung mastermind or ang habol ay mailayo ang usapin kay Bongbong Marcos. Di ba litaw na litaw? Even the Pink. At marami tayong pag-uusapan sa Pink. Ang hirap ng kalagayan ng Pink ngayon. No? Pasok! Ito siya rito, mag-take out siya at sabihin niya yung statement niya, then yun ang may probative value. Pero what do you make? Papatayin nga siya. Ikaw naman para kang hindi pulis. Para kang hindi nagtago. Nagtago ka rin. Oh, tapos biglangang namatay si Daser. Hindi ko sinasabing ikaw may kasalanan noon. Pero may ganong issue. Pagka may nalalaman, may namamatay. Oh, tapos papupuntahin mo dyan. Hindi nyo naman maprotektahan. Sasabihin nyo, si Diskaya nga, hindi nyo bigyan ng pasok sa witness protection program eh. Si Saldi pa. Oh. Ikaw naman mag-isip-isip ka rin. That sir, kung totoo si Pangulo talaga yung nag-insert daw, nagpa-insert ng 100 Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president. Why would teka muna, Pinky. Why? You are not defending the president. You are defending the president. Ayan, ano yung ginagawa mo? Di ba? Nag-aabogado ka doon sa presidente kasi simple lang yan eh. Ikaw bilang Blue Ribbon chairman, dapat, sige, may lumalabas na ganyan. Hindi ikaw abogado nung kung sinong partido. Tanggapin mo lang kung may pumapasok na ganyan, di sasabihin mo, sige, imbitahan natin siya or baka meron siyang mapakitang ebidensya at titingnan natin. Hindi yung pinagtatanggol mo si Bongbong. Siguro tanungin din natin si Bongbong. 'Di ba? Anong masasabi ni Bongbong? Ibig sabihin nakagitna ka. Kahit yung mga katulad mong Penk, ikaw Penke, halatang halata. Alam nila kampo mo. Alam nyo, ito sample lang. Malalaman mo yung demonyo. Ito hindi connected kay Pinky. Ha? Yung demonyo, kakalabanin yan yung kaaway. Tama o tama-tama. Pero pag parehas kayo ng tono, halimbawa, maling katuruan, hindi kanyang kukontrahin, hindi kanyang papatayin. Tingnan nyo anong pinapatay. Di ba? Anong punto ko lang dyan? Bakit hindi ka binabanata ng Penk? Kasi pinagtatanggol mo si Bongbong. Halata. Hindi yung proseso ang pinagtatanggol mo.
insert 100 billion sa BICAM, samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Tingnan mo yung isa script nila, di ba? Bakit niya binito? Sa NEP kaya niyang gawin. Para hindi obvious. Tanga naman eh itong mga ito. Ang dali-dali nung script. Kasi pag masyadong halata, alam mo sabi, siya nga ang nagpapaimbestiga. Kaya nga. Kasi alam niyang sasabog yung baho. Alam niyo yung umutot? Yan ang maingay. Sinong umutot? Sinong umutot? Pero siya umutot. Inunahan niya lang. Kasi alam niya mangangamoy eh. O, di ba pag umutot ka, unang dadaan yan sa'yo sa ilong mo. O, di ba? Lalo kung mabaho. No choice ka. Kailangan mo sabihin, sino yung umutot? Pero siya yun. O, ganun ang ginawa ni Bongbong, di ba? Kaya niya pinaimbestigahan kasi talagang grabe na ang bagyo at ang baha. So, inunahan niya na para magmukhang malinis. Kita mo? Yan ang script ni Claire. Siya nga ang nagpapaimbestiga. O ito sinasabi niya, dapat dadaan sa NEP. Tapos binito niya pa. O, para hindi halata. Gusto mo magnakaw halata? Ito na lang isipin yung mabuti. Ang tagal ko na tong sinasabing paulit-ulit. Tatandaan nyo ito. Saldico is a party list. Party list, ilan lang boto niyan? Party list. Hindi ko minamaliit ang party list. Pero he cannot be that powerful para imanupula ang pera na walang go signal sa ibabaw. Huwag nga kayong tangang mga politiko. Party list lang yun. Hawak niya trilyon, bilyon. Siya nagdidesisyon. Tapos hindi alam ni Tambi. Tapos hindi alam ni Bongbong. Ang lilinis nyo, Teng. Ang linis nyo, Teng. Kaya sinasabi ko, ako, dapat din managot ang mga kontraktor at DPWH. Okay, walang problema dyan. Pero hindi naman makahagalaw yun nung walang mastermind. Sindikato tong mga to. At yung sindikatong yan, may mastermind yan. Dapat, he is supposed to be that powerful para may command siya. Ano yung ganun na lang katanga si Bongbong Marcos? Bakit niya in-FLR? Oh. So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Na hindi siya part ng BICAM. Hindi siya part ng BICAM eh. So dapat sa NEP pa lang, sinabi niya na yung DB. Nasagot ko na yan, di ba? Para hindi halata. Okay. Ngayon, bigyan muna natin ng let's assume. Kasi sabi niya, so ibig sabihin na incredible yung Hindi, parang ang punto ni Lacson, hindi naman niya sinasabing, hindi totoo yung sinasabi ni Saldico. Kaya lang, hindi naayon doon sa na-experience ni Lacson, yung ginawa ni Bongbong Marcos. Pagpalagay lang, nagsisinungaling si Saldico. Pagpalagay lang natin, nagsisinungaling. Di ba hindi ka dapat mag-take side? Being the Blue Ribbon Chairman. Dapat sasabihin mo lang, titingnan natin, iimbestigahan natin si Bongbong, imbestigahan din natin si Saldi, tingnan natin, i-connect natin. At mananawagan kami kung sino pang may nakakaalam patungkol kay Saldi at kay Bongbong ng matimbang natin, magpasa kayo ng mga ebidensya. Tapos. Di ba mukhang patas ka? Yang ginagawa mo Pinky? Hindi. Mukha kang abogado ni Bongbong. Sinabihan niya ng DBCC, oy, maglagay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung bibito? Sayang ba na hindi nyo na-invite kahit sa Zoom si Saldico para sana kahit paano? Ito, okay? Tingnan yung mabuti. Nag-iiba ng tono si Saldi.
si Pinky. Oh. Nag-iiba ang tono mga abogado niya. Dati, gusto niyang imbitahan ng Zoom. Ang mga sinasabi, wag kasi pag inimbita mo ng Zoom yan, hindi mo naman na mapapasinungalingan. Mamaya magsinungaling yan, hindi mo naman makukontempt. Pero ngayon, iba na tono ni Pinky. Yes, sir. Si Senator De La Rosa Oo. suggested Kita mo, tinuro pa si Bato. sa chat group namin. Sabi niya, Sir Ping, may apprehension ako kasi pagka pinag-zoom natin yan, hindi naman siya under oath. Baka gamitin lang propaganda at kung sino-sino ituro. And we cannot hold him accountable. Hindi natin siya ma-cite in contempt of the committee because wala siya rito. Hindi naman siya under oath. Now, kung pupunta siya sa isang embassy, Philippine Embassy or Philippine Consulate, at doon siya magre-request na mag-zoom under oath, valid yun. But would you Yan. Alam mo kasi problema nyo. Nag-iiba na kayo. Ngayon, meron na siyang kondisyones. Ayaw na rin niya ng Zoom. Di ba? Kasi ang problema sa inyo, ang tagal pinauuwi. Hindi nyo kinansila yung passport ni Saldi. At yung pala, kaya hindi kinansila ni Bongbong yung passport na kahit meron siyang magagawa kasi pinag-stay siya doon para hindi magturo at gagawin siyang sangkalan. Siya ang gagawing parang sacrificial lamb. Lahat ituturo sa kanya. Yun yung sinabi ni Saldi, di ba? Pinauuwi na nga yan. Tagal nang pinauwi, hindi ginawa ng paraan ni Bongbong Marcos. Ngayon, gusto nilang pauwiin. Bakit? Kasi nasabi na eh. Anong sabi? Kakatahin siya rito. Hindi po ninyo Kita mo, nagbabago sila. payagan yun, sir? Yes, kung mag-request sila ganun. May invitation nga kami sa kanya eh. What do you also make of yung testimony ni Bernardo? For example, kila Grace po, kila Mark Villar, na hindi sila mismo Kaya nga, nakausap, staff lang. that's all under consideration paggawa namin ng committee report. Mahirap yung hindi direct at saka walang supporting evidence or document. Yun ang sinasabi ko sa kanya when I talk to him. Kung magsasabi ka ng pangalan, kailan meron ka pinangahawakan na mailinig mo yung pangalan at sa hawak mong dokumento. Kung wala, wag mo na lang sabihin. Okay. Pinky, sabi niya, kung wala kang hawak na, parang sinasabi niya kung wala kang hawak na ebidensya, wag mo na lang banggitin yung pangalan. Diba? Ganyan din naman yung ginagawa ni Ombudsman. Kung wala kang hawak na warrant of arrest, wag mo nang banggitin. Sabihin na, hindi, iba naman yun. Parehas din yun. Pag ginagawa sa inyo, ayaw nyo. Pero ito masasabi ko sa iyo, Pinky, relax ka lang. Kasi bakit? Part 1 yun. Ilalabas niya ng ebidensya. Tatandaan mo. Kung totoo yung sinasabi ni Saldi, and I believe, hindi man sakto yung pagkakasabi ni Saldi, hindi makakagalaw si Saldi at possibly mastermind talaga yan si Bongbong. Maraming hawak yan na ebidensya. Relax ka lang. Part 1 lang daw yan. May timing dyan. Mamaya ilabas sa rally. Kung ako nga kay Tambi, ilalaglag siya ni Bongbong Marcos. Ito opinion ko. Pero tong opinion ko, hindi ko pinulot sa puwet. Okay? Kasi meron akong nakakausap na grupo na nilalaglag si Tambi. Atin lang, huwag nyo ikakalat. Atin lang yan. At tong grupo na ito, grupo ng mahal na mahal si Bongbong. Okay? So, I therefore conclude, in my opinion, ilalaglag talaga to si Tambi. Kaya Tambi, magsalita ka na ngayon pa lang. Okay? Ituro mo yung mastermind. Mark my words. Maaalala nyo ko pag nangyari ito.
ilalaglag ni Bongbong si Tambi. Opinion lang yan. Pag nagkatotoo, tsamba, naiutot ko. At kahit pitpitin yung itlog ko, hindi ko sasabihin yung source ko. Pero pag napanood nyo to, sasabihin nun, lintik ka. Kaya kaibigan natin yan. Pero magtataka ako, kaibigan nito si Bongbong. Ano to Bakit pinapalaglag si Tambi? Alam to ng ibang vloggers. Sabi ko lang po, ipapasampi na ba siya? Aabot ba kayo Let's sa see. pagpapa-aresto? Hindi. Invitation, in-invite na namin siya. So, sunod sa pina. Yeah, pwede isupina susunod. When is the next? Magsisynchronize kami sa schedule ng budget. And then kay Bernardo, gaano siya ka-credible? May mga binanggit siyang Well, bagay. it's up to the DOJ. Ito, para si Gutesa, nagsalita siya under oath. So yun, valid yung kanya, subject to evaluation, subject to validation, using other pieces of evidence. Diba? Hindi tayo niya, sir, yung mga... Alam mo yung sinabi ni Tambi? Pakinggan nyo ito mabuti. Pakinggan nyo. Pakingge. I-confirm lang niya yung sinabi ni Gutesa na bodyguard siya at naghahatid nga ng pera sila kay Tambi. Papasok yan Abangan sa part 2. Iko-confirm ang sinabi ni Gutesa. Uy! Banggit, like Senator Poe, Exciting. Ang dami nagme-message. Sabi nila, magiging busy ang mga vloggers. Kawawa yung mga Ako ay nakikiramay doon sa mga trolls na mawawalan ng trabaho. At ako'y nakikiramay doon sa mga vloggers na hirap ng ipagtanggol ang magnanakaw. Good luck sa inyo. Angara, Secretary. Let's not go there yet. No? Tingnan natin. Kasi pag-aralan namin yung dokumento. So sir, si Bernardo, yung important witness, hindi ho si yung sinabi ko sa Sabi ko, Alam niyo, Sir, 60 po tayo, sir. ayun na lang. Tawa na lang sagot ko. Thank you, sir. Sir, can we say na mahina yung pag-link niya kila Grace po, kila Mark Villar dahil puro staff? Basahin natin yung